Takot ka ba sa kinabukasan? Pakiramdam mo ba na mag-isa ka sa iyong laban? Sa mundong puno ng pagsubok, minsan ay tila nawawalan tayo ng pag-asa. Dumaraan tayo sa takot, takot sa kawalan, sa kabiguan, sa sakit, o sa hindi natin nakikita sa hinaharap. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isang pangako ang Diyos na dapat nating panghawakan. Hindi niya tayo iiwan o pababayaan. Hindi natin kailangang maglakad ng mag-isa sa ating laban sapagkat siya mismo ang ating sandigan. Sa kabila ng ating takot, tinatawag tayo ng Diyos na magtiwala at kumapit sa Kanya. Sinabi sa Isaias 41:10, "Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka, oo, aking tutulungan ka, oo, aalalayan kita ng kanan ng aking katuwiran." Ang talatang ito ay isa sa pinakamakapangyarihang pangako ng Diyos sa atin. Huwag tayong matakot sapagkat siya ay laging kasama natin. Sa anumang pagsubok sa gitna ng ating takot at pangamba, may katiyakan tayong hindi tayo nag-iisa. Madalas tayong nadadala ng ating emosyon. Kapag dumaranas tayo ng matinding pagsubok, madaling magpadala sa takot at panghinaan ng loob. Ngunit sa Isaias 41:10, malinaw ang sinasabi ng Diyos, "Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo." Ang presensya ng Diyos ang ating kapanatagan at kahit hindi natin makita ang solusyon sa ating problema, siya mismo ang gumagawa ng paraan. Sa bawat laban na ating hinaharap, siya ang nagpapalakas sa atin. Hindi natin kailangang umasa lamang sa ating sariling kakayahan dahil ang Diyos ang nagbibigay ng tunay na kalakasan. Ang ating mga paa ay maaaring manghina, ngunit ang kanyang mga kamay ang magpapanatili sa atin upang hindi tayo tuluyang mabuwal. Hindi nangangahulugan na dahil kasama natin ang Diyos ay mawawala na ang lahat ng problema. Ngunit ang katiyakan dito ay hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Anuman ang ating pinagdadaanan, lungkot, pagsubok o kawalan, may Diyos na nagsasabing, "Aking palalakasin ka, tutulungan ka, at aalalayan kita." Kapag tayo ay nakakaramdam ng panghihina, tandaan natin na may Diyos na matapat sa kanyang mga pangako, ang kanyang katuwiran ang ating sandigan at ang kanyang pagmamahal ang ating lakas. Walang pagsubok ang kayang lumupig sa taong nagtitiwala sa Panginoon, sapagkat siya mismo ang ating tagapagtanggol at kakampi. Sa halip na mangamba, piliin nating manalig. Sa halip na matakot, piliin nating kumapit sa Kanya. Sapagkat sa bawat hakbang natin, ang kamay ng Diyos ang siyang gumagabay at nagpapalakas sa atin. Sinabi din sa Deuteronomio 31:6, "Magpakatatag kayo at lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot o manghilakbot sa kanila, sapagkat ang Panginoon ninyong Diyos ang kasama ninyo. Hindi niya kayo iiwan ni pababayaan man." Ang talatang ito ay isang paalala mula sa Diyos na hindi tayo dapat panghinaan ng loob o matakot sa anumang pagsubok. Minsan, sa harap ng matinding problema, tila gusto nating sumuko. Napapagod tayo, natatakot, at pakiramdam natin ay wala tayong lakas para ipagpatuloy ang laban. Ngunit sa Deuteronomio 31:6, malinaw ang sinasabi ng Diyos. Magpakatatag kayo at lakasan ninyo ang inyong loob. Kapag tayo ay humaharap sa mga pagsubok, normal lamang na makaramdam ng pangamba. Ngunit ang paalala ng Diyos ay hindi lamang para sabihin na huwag matakot. Ito ay isang utos na magpakatatag at manalig. Ang tunay na tapang ay hindi ang kawalan ng takot, kundi ang pagpili na magtiwala sa Diyos sa kabila ng ating pangamba. Ang kasiguraduhan natin ay nasa kanyang pangako. Ang Panginoon ninyong Diyos ang kasama ninyo. Hindi natin kailangang harapin ang mga hamon ng buhay ng mag-isa dahil may Diyos na hindi tayo iiwan kailanman. Kapag tayo ay nawawalan ng pag-asa,
dapat nating ipaalala sa ating sarili na ang ating lakas ay nagmumula sa Kanya. Ang talatang ito ay hindi lamang isang pangako, kundi isang katiyakan na anuman ang ating harapin, may Diyos na nakikipaglaban para sa atin. Hindi man natin agad makita ang kanyang pagkilos, pero siya ang nagpapalakas sa atin sa oras ng ating kahinaan. Ang Diyos ang ating sandigan, ang ating kanlungan, at ang ating kalakasan. Sa tuwing makakaramdam tayo ng takot sa kinabukasan, sa mga problema sa pamilya, sa trabaho, o sa anumang aspeto ng ating buhay, tandaan natin ang Deuteronomio 31:6. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Ang kanyang presensya ang ating kalakasan at sa kanyang mga kamay, makakahanap tayo ng kapanatagan. Anuman ang ating pinagdadaanan, huwag tayong sumuko, huwag tayong matakot. Ang Diyos ang ating kasama at Siya ang magpapalakas sa atin sa bawat hakbang ng ating buhay. Sinabi din sa awit 46, isa, ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan, isang handang saklolo sa oras ng kagipitan. Ang talatang ito ay isa sa mga pinakamakapangyarihang paalala na ang Diyos mismo ang ating kanlungan at kalakasan. Kapag tayo ay nasa gitna ng matinding pagsubok, madalas nating hanapin ang ating sariling paraan upang makaalis sa kagipitan. Ngunit sinasabi ng awit 46, isa, na hindi natin kailangang umasa lamang sa ating sariling lakas sapagkat ang Diyos ang ating sandigan. Kapag tayo ay dumaranas ng matinding problema, maaaring madama natin na tila walang kasagutan o lunas sa ating kalagayan. Ngunit anuman ang ating pinagdadaanan, emosyonal, espiritual, o pisikal, ang Diyos ay laging handang dumamay at sumaklolo. Hindi siya nagkukulang sa pagbibigay ng tulong sa mga nagtitiwala sa Kanya. Sa buhay, darating ang mga unos. Minsan ito ay mga pagsubok na nagpapahina sa ating loob, mga problema sa pamilya, trabaho o kalusugan. Ngunit sa bawat bagyong ating kinakaharap, ang Diyos ay matibay na muog na hindi matitinag. Siya ang ating kanlungan, ang lugar kung saan tayo makakahanap ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Hindi lamang sinasabi ng Diyos na siya ang ating kanlungan, kundi siya rin ang ating kalakasan. Hindi niya tayo bibigyan ng pagsubok na hindi natin kayang lampasan dahil siya mismo ang magbibigay ng lakas upang malampasan ito. Hindi tayo kailanman nag-iisa sa ating laban sapagkat ang Diyos ay isang Diyos na hindi lumiliban sa kanyang mga pangako. Kapag tayo ay nahaharap sa kagipitan, ano ang ating unang reaksyon? Madalas, tayo ay naliligalig, natatakot at nalulumbay, ngunit nais ng Diyos na sa halip na tumakbo palayo, lumapit tayo sa Kanya bilang ating kanlungan. Sa halip na mawalan ng pag-asa, alalahanin natin na may Diyos na hindi natitinag at laging handang tumulong. Kaya't sa anumang laban natin sa buhay, huwag tayong matakot. Huwag nating hayaan na iligaw tayo ng ating pangamba. Sa Diyos, makakahanap tayo ng kapanatagan, kalakasan, at katiyakan sapagkat Siya ang ating tunay na sandigan. Sa lahat ng ating pinagdaanan at patuloy na hinaharap, may isang bagay na dapat nating tandaan, hindi tayo kailanman nag-iisa. Mula sa Isaias 41:10, nalaman natin na hindi tayo dapat matakot sapagkat kasama natin ang Diyos at Siya ang ating kalakasan. Sa Deuteronomio 31:6, pinaalalahanan tayo na huwag manghina ang ating loob dahil ang Panginoon ay hindi tayo iiwan ni pababayaan. At sa awit 46:1, nakita natin na ang Diyos ang ating kanlungan at isang handa at laging maaasahang saklolo sa oras ng kagipitan. Sa mundo na puno ng kawalan ng katiyakan, takot at pagsubok, maaaring madali tayong panghinaan ng loob.
Ngunit kung mananatili tayong nakakapit sa Panginoon, hindi natin kailangang mag-alala. Siya ang ating sandigan, ating kalakasan, at ating tagapagtanggol. Ang ating pananampalataya sa Kanya ang magbibigay sa atin ng kapayapaan kahit sa gitna ng unos. Anuman ang iyong pinagdadaanan ngayon, ipagkatiwala mo ito sa Diyos. Ibigay mo sa Kanya ang iyong pasanin at hayaang palitan niya ito ng kapayapaan. Huwag kang matakot, huwag kang mangamba, ang Diyos ay kasama mo at hindi Kanya pababayaan.